habang isang babae ang hinaharas ng ilang lalaki. Gayunpaman, nakilala natin si Yuya, isang batang lalaki na sumusubok na magsalita laban sa mga lalaki. Ngunit ang tawag sa kanya ng mga lalaki ay mataba at pangit, at sa huli ay binubugbog nila siya. Sa kalaunan, dumating ang mga pulis, at ang mga lalaki ay tumakas. Nagpasalamat ang dalaga sa kanyang tulong, ngunit sinabi ni Yuya na ayos lang siya at lumayo. Nalaman natin na tinuruan siya ng kanyang lolo, na laging maging mabait at tumulong sa mga nangangailangan. Pagdating niya sa bahay, nakita natin ang kanyang bahay na natatakpan ng mga bandalismo, na tinatawag siya sa iba't ibang mga pang-asar na pangalan. Nalaman natin na mula pa noong bata pa siya ay binubuli ng lahat. Maging ang kanyang mga magulang ay hindi maganda ang pakikitungo sa kanya, dahil ang kanyang mga kapatid ay itinuturing na magaganda, ngunit siya ay pangit. At nang makarating siya sa middle school, mas lumala ang mga bagay para sa kanya, dahil siya ay nabubugbog sa paaralan. Ang lolo lang niya ang nagbabantay sa kanya, palaging nagpapaalala sa kanya na ang pagiging mabait ay magpapasaya sa kanya. Sa kalaunan ay namatay ang kanyang lolo, ngunit iniwan niya ang kanyang bahay at lahat ng kanyang ipon sa kanya. Sinubukan ng kanyang mga magulang na ipaglaban ang mana, ngunit sa huli, nakuha ni Yuya ang lahat. Ngunit tuluyan na siyang pinabayaan ng kanyang mga magulang, kaya namumuhay siyang mag-isa, at sinabihan na magtrabaho ng part-time araw-araw. Sa school, graduating na si Yuya sa middle school, pero sa yearbook niya, puro masasamang komento tungkol sa kanya ang nakasulat. Habang sinusubukan niyang umalis, pinipigilan siya ng kanyang mga bully. Pinaalalahanan siya ng mga ito na kahit graduating na siya ay magiging punching bag pa rin nila siya. Sinabi ni Yuya na kailangan niyang makarating sa kanyang trabaho, ngunit binugbog siya ng mga maton, at nakita natin ang kanyang kapatid na lalaki at babae na nanonood lamang mula sa malayo. Nang sa wakas ay nakarating na siya sa kanyang trabaho, ang kanyang amo ay nagsawa sa kanyang pagiging late, at sinabihan siyang huwag nang bumalik. Sa bahay, si Yuya ay may nakakadepress na pagkain, at habang tinitingnan niya ang sarili sa salamin, nagtantrum siya, at binasag ang salamin, na iniisip na walang magbabago kahit na matapos ang kanyang graduation. Sinuntok niya ang pader, at biglang bumukas ang isang nakatagong kwarto. Mayroong isang bungkus ng mga kakaibang bagay sa silid, at iniisip ni Yuya na ito ay maaaring mga souvenir ng kanyang lolo mula sa paglalakbay. Nakahanap siya ng kakaibang pinto, at nang buksan niya ito, patungo ito sa isang kakaibang silid. Natatakot siya habang may lumalabas na notification. Habang binabasa niya ito, nalaman niya na ang pinto ay konektado sa ibang mundo. Mayroong isang bilang ng mga notifications, na nagsasabi sa kanya tungkol sa iba't ibang mga functions na magagamit niya lang, tulad ng kakayahang mag-imbak ng mga item, at makokontrol niya kung sino ang maaaring gumamit ng pinto. Bagamat nalilito siya sa mga function, sa tingin niya ay parang laro ang sistema, kaya nagpasya siyang suriin ang kanyang status. Ngunit nang nakita niya ito, siya ay nawasak nang makitang ang lahat ng kanyang mga istatistika ay napakababa. Inilibot niya ang paningin sa buong silid, at nang tumingin siya sa labas, nalaman niyang ibang mundo talaga ito. Nakahanap siya ng note sa mesa, bagamat hindi niya ito mabasa sa una, mayroon siyang kasanayan sa wika na tumutulong sa kanya upang maunawaan ito. Nalaman niya na ang may-ari ng bahay ay isang dakilang sage, ngunit malapit na siyang mamatay, kaya't iniwan niya ito upang ang sinumang makakita nito ay maging bagong may-ari nito, kasama na ang lahat ng nilalaman nito. Ang bahay ay protektado ng magic, kaya walang sinuman ang makakapasok maliban sa may-ari. Nakahanap siya ng isang bungkus ng mga armas sa loob, ngunit habang sinusuri niya ang mga ito, nakita niya na ang mga ito ay pambihirang mga bagay, at lubhang mapanganib. Tumingin siya sa labas, at sinubukang iswing ang kanyang espada sa paligid. Bumagsak siya, ngunit natutunan niya ang isang pangunahing kasanayan sa espada. Sa pag-iisip na ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang, si Yuya ay nagsasanay gamit ang bawat isa sa mga sandata, na natagpuan na ang mga ito ay lahat ng mga bagay ay nasa antas ng Diyos, at siya ay nakakuha ng ilang mga kasanayan. Sa kabila nito, nananatili pa rin ang kanyang mga istatistika sa level 1, at iniisip niya kung paano ito madaragdagan. Inilagay niya ang mga armas sa kanyang imbakan, ngunit biglang may isang halimaw na umatake. Si Yuya ay natakot, ngunit sa lalong madaling panahon, napagtanto na ang kanyang bahay ay protektado. Ang halimaw ay isang level 300 na Bloody Ogre, at umaatake ito sa mahiwagang pader. Hinawakan ito ang isang puno, sinusubukang gamitin ito para masira, ngunit hindi ito gumana. Naisip ni Yuya na dapat niyang subukang lumaban, kaya ibinato niya ang kanyang sibat, na dumaan mismo sa halimaw, at agad itong pinatay sa isang atake. Ang sibat ay bumalik sa kanya, at ang halimaw ay nawala, na nagbabagsak ng isang bilang ng mga item. Biglang umabot sa level 100 si Yuya, at laking gulat niya nang makita ang kanyang stats. Matapos ilaan ang lahat ng kanyang mga puntos, nagpasya si Yuya na sapat na ito para sa araw na iyon, at nang sinubukan niyang umalis, nakakuha siya ng isang opsyon sa paglabas ng pera, na nagko-convert ng mga item mula sa halimaw sa pera. Si Yuya ay nalilito nang makita ito, ngunit malugod itong tinanggap.
Nang maglaon ng gabing iyon, dumaan si Yuya sa pagbabago sa kanyang katawan, habang ito ay ganap na nagtatransform. At paggising niya, iba na ang katawan niya, at hindi na kasya ang damit niya. Hindi siya sigurado kung ano ang nangyayari, at basag pa rin ang kanyang salamin, kaya nagpasya siyang maghanap ng ilang damit. May mga mahiwagang damit sa bahay ng Sage, na malayang nag-a-adjust ng size, at nagbibigay ng hanay ng mga mahiwagang bonus. Nagtataka si Yuya tungkol sa pagkakakilanlan ng Sage, at tumingin siya sa paligid ng kanyang hardin. Maraming iba't ibang halaman at gulay, at sinisikap niyang alagaan ang mga ito. Bigla siyang inatake ng isang level 200 slime monster, ngunit sa pagkakataong ito, mahinahong inilabas ni Yuya ang kanyang spear, at madaling nawasak ang halimaw. Nag-drop ito ng ilang slime coffee jelly, at maging isang rare na kwintas, na may kakayahang ibalik ang kanyang magic power. Muli siyang nag-level up, nakakuha ng kakayahan sa pagtukoy ng presensya, at nasa level 150 na siya. Sinubukan niya ang ilan sa coffee slime, at talagang masarap ito. Nagpasya siyang gamitin ang ilan sa perang kinita niya para makabili ng bagong uniforme, inutusan itong ihanda para sa pagsisimula ng high school. Pagkatapos nito, ginugol niya ang bawat araw sa kabilang mundo, at nagsimula siyang magsaya sa kanyang sarili, maging nakalimutan na ang kanyang depresyon. Siya ay magsasanay, at matuto hanggat maaari tungkol sa kabilang mundo. Isang elite na goblin ang umatake sa kanyang bahay, ngunit si Yuya ay naging ganap na naiiba, mahusay na nakikipaglaban dito, at kaya na rin gumamit ng isang kasanayan upang tapusin ang goblin. Lumilipas ang oras, at nagsimula ang high school, at lahat ay agad na naakit sa kanya, maging ang kanyang mga kapatid ay tila kinikilig. Sa klase, siya ay nilalapitan ng kanyang mga bully, ngunit hindi siya nakikilala ng mga ito, na iniisip na siya ay isang transfer student. Nang sinabi niya sa kanila na siya ay si Yuya, lahat ay nagulat, at hindi sila naniniwala sa kanya. Pagpunta niya sa banyo, laking gulat niya nang makita niya ang kanyang sarili sa unang pagkakataon mula nang magbago siya. Nagpapatuloy ang mga pangyayari ng break time nang makorner siya ng mga nakababatang kapatid at mga bully ni Yuya sa isang liblib na bahagi ng paaralan malapit sa tabing kalsada. Sinisikap nilang i-pressure siya na alamin kung ano ang ginawa niya para makamit ang gayong pambihira na pagbabago, ngunit nagbigay siya ng malabong sagot na lalong ikinainis nila. Pakiramdam nila, kahit anong gawin niya, hinding-hindi siya magiging mas mahusay kaysa sa kanya dahil hindi siya matalino o matipuno at walang kinabukasan. Natigil ang kanilang verbal assault nang huminto ang isang luxury car palapit sa kanila. Natarante silang lahat nang lumabas si Kaori sa elite fashion, at tinawag ang pangalan ni Yuya habang tama ang palagay niya na siya ito. Nagkomento siya kung gaano siya pumayat mula noong huli nilang pagkikita nang iligtas siya nito. Nagtataka siya nang hindi siya nito nakikilala, at ipinaalala sa kanya na siya ang babae na hinaharas na iniligtas niya sa convenience store mula sa mga bastos. Napabuntong hininga siya habang pumapasok sa kanyang isipan ang mga alaala ng pangyayari, ngunit nalilito siya kung paano niya nalaman ang pangalan nito. Inamin ni Kaori na gusto niyang pasalamatan siya, kaya pinaimbestigahan niya ito at inamin na kawalang galang ito sa kanya. Tahimik niyang hinihiling sa kanya na pumasok sa Osei Academy na ikinagulat niya. Komento ng nakababatang kapatid ni Yuya na alam niyang taga-school ito nang makita ang uniforme. Ang pagkalito ni Yuya ay patuloy na lumalaki dahil ito ay isang super elite school. Humihingi ng paumanhin si Kaori sa huli niyang pagpapakilala habang isiniwalat niya na isa siyang student council officer sa paaralan. Ang kanyang katulong ay nagsalita sa pagdaragdag na ang kanyang ama ay ang chairman ng Osei Academy Board. Kaya nang mabalitaan niyang iniligtas ni Yuya ang kanyang anak mula sa ilang bastos, gusto ng chairman na pumasok siya sa kanilang academy. Hindi nararamdaman ni Yuya na niligtas niya ito dahil mas nabugbog siya. Lubos siyang nagpapasalamat sa alok, ngunit kailangang tanggihan dahil wala siyang kakayahan sa pag-aaral na mag-enroll. Ang kanyang mga kapatid ay sumabad sa pagsusumamo na hayaan silang magpatala bilang kapalit niya. Sinasabi nila na sila ay mas nakahihigit sa kanilang nakatatandang kapatid. Idinagdag nila na sila ay mahusay sa parehong akademya at sports, ngunit bago nila matapos ang kanilang panukala, pinutol sila ni Kaori at tinanggihan sila. Sinabi niya na malaki ang utang na loob niya kay Yuya, kaya ayaw niyang mag-enroll sa akademya ang sinumang nang insulto sa kanya. Inihayag ni Kaori na alam nila ang kanilang pang-araw-araw na masasamang gawa sa kanya, dahil ang lahat ng ito ay masusing sinisiyasat. Bumagsak ang dalawa sa sahig at nawala ng pag-asa dahil alam nilang imposible na ngayon ang pagkakataon nilang makapasok sa ganoong paaralan. Ibinalik ni Kaori ang kanyang atensyon kay Yuya habang ipinapaliwanag niya na inuuna ng elite school ang lakas ng karakter kaysa sa kahusayan sa akademiko, kaya walang magiging problema ang kanyang pag-enroll. Iminumungkahi ng kanyang tagapaglingkod na ipakita siya sa paligid ng akademya habang nag-uusap pa sila. Siya ay medyo nag-aatubili na pumunta dahil siya ay nasa paaralan, ngunit tinitiyak niya sa kanya na ang kanyang prinsipal ay papaalaman sa kanyang pagliban. Nang maayos na iyon, tuwang-tuwang hinawakan ni Kaori ang kamay niya habang inaakay siya sa kotse. Umaalis sila habang nangangako ang magkapatid at mga bully na maghihiganti.
Maya-maya, dumating ang dalawa sa marangyang paaralan na sikat na kahit isang mahirap na katulad ni Yuya ay nakarinig nito. Marami sa mga mag-aaral na nag-enroll doon ay mahusay sa isang larangan o iba pa. Sinasabi na kung ang isa ay matanggap, ang kanilang tagumpay sa hinaharap ay tiyak. Ito ay isang mundo na hindi siya kailanman nagkaroon ng anumang koneksyon. Pumunta sila sa opisina ng chairman, kung saan siya binigyan ng tsaa bilang pasasalamat ng boss sa kanyang pagdating. Opisyal siyang nagpakilala at ipinakita ang kanyang pasasalamat sa pagligtas niya sa kanyang anak. Nahihiya si Yuya at nakiusap na itaas niya ang kanyang ulo, ipinaliwanag na hindi ganoon kahanga-hanga ang kanyang ginawa. Sinabi ni Kaori na ang iba ay nag-aatubili na tumulong. Siya lang ang gumawa ng kahit ano para sa kanya. Idinagdag ng chairman na dapat niyang ipagmalaki ang kanyang mga aksyon dahil ito ay isang testamento sa kanyang kahangahangang karakter na siyang pinaka-pinahahalagahan sa paaralan. Ang ama ni Kaori ay dumiretso sa punto at ipinahayag ang kanyang nais na makapasok siya sa paaralan. Dahil nagsisilbi rin itong reward, hindi na niya kailangang magbayad ng tuition. Ibinalita muli ni Yuya ang punto na ang paaralan ay para lamang sa mga henyo. Ipinaliwanag ng chairman na ang henyo ay isang taong nakakahanap ng pinakamabisang paraan upang makumpleto ang isang gawain kaysa sa iba. Bukod doon, pareho sila ng lahat. Naniniwala ang kanyang ama na lahat sila ay may kanya-kanyang kakaibang talento. Kailangang kilalanin at pagyamanin iyon ng paaralan sa pamamagitan ng paghamon sa mga mag-aaral sa iba't ibang paraan, kaya hindi na kailangan ang pagsibak sa sarili ni Yuya. Ang kailangan lang niyang gawin ay maglaan ng oras at hanapin ang kanyang sarili. Ang kanyang matatalinong salita ay nagpapaalala sa kanyang lolo. Iminumungkahi ng chairman na gugulin niya ang natitirang bahagi ng araw sa isang trial enrollment. Bago siya magbigay ng kanyang sagot, pumasok si Sawada at ipinakilala siya ng chairman bilang isang nangungunang siyentipiko. Gustong-gusto ng mga mag-aaral ang kanyang mga aralin dahil madali itong maunawaan. Kaya uupo si Yuya sa isa sa kanyang mga klase. Sa mga bagay na nakaayos na, nagpasya siyang kunin ang alok at magpalipas ng araw. Naghihintay siya sa labas lamang ng klase, nag-aalala kung paano siya tatanggapin ng ibang mga estudyante habang gumagawa ang guro ng pre-introduction. Ang kanyang mga pangamba ay batay sa kanyang kakilakilabot na mga nakaraang karanasan. Sinenyasan siya nito na pumasok, ngunit nag-alinlangan siya sandali bago pumasok. Kumakbang siya pasulong at binigay ang kanyang formal na pagpapakilala sa klase. Saglit na pinagtitinginan siya ng mga estudyante na ikinakonsyos niya sa sarili niya na nagulo siya. Binasag ng isang babaeng estudyante ang katahimikan habang nagkokomento kung gaano siya kaguwapo. Lahat ng mga babae ay nagulat at kinilig sa presensya niya. Kinikilala siya ng number 1 pretty boy bilang isang mabigat na karibal. Pinatahimik sila ng guro sa sandaling iyon. Inutusan niya itong umupo sa tabi ng bintana sa likod na hanay. Nagsimula ang aralin at nakiusap ang guro kay Hyudo na ibahagi ang kanyang libro sa kanya, kaya sumama sila sa kanilang mga mesa. Pagkatapos ng una niyang pakikipag-ugnayan sa kanya, pakiramdam niya ay nagkamali siya at napupuot siya sa kanya, ngunit malayo yon sa kaso. Dahil sa bagong itsura niya, kahit umutot siya ng malakas sa klase, pananatilihin niya pa rin ang giga chat status niya. Sa pagpapatuloy ng aralin, napagtanto niya na hindi ito gaanong naiiba sa uri ng mga klase na nakasanayan niya. Ang pangunahing pagkakaiba ay ang mga mag-aaral dito ay mas maagap, at tila lahat ay nagsasaya, na isang bagay na hindi pa niya nararanasan. Pagkatapos ng klase may ilang mag-aaral na nagkukumpulan sa kanya upang matuto patungkol sa bagong estudyante. Sinabi ni Rio sa pagsasabi sa kanila na sila ay nakaka-overwhelming sa kanya, at sila ay humihingi ng paumanhin habang sila ay nagdadahilan. Nagpakilala siya at niyaya si Yuya sa cafeteria para kumain. Hangang-hanga ang bagong dating sa sari-sari at kalidad ng pagkain na makukuha. Lalo siyang nagulat sa abot kaya ng lahat. Sinabi ni Rio na kung siya ay spoiled para sa pagpili ng daily special ay isang maganda na pagpili at ito ay libre. Sa tingin ni Yuya ay nasa paraiso siya base sa kanyang nakikita. Kumuha sila ng kanilang pagkain at dahil gusto nilang makahanap ng mauupuan, kinawayan sila ni Shingo. Habang nakaupo sila, napagtanto ni Yuya na mahilig pala sila sa anime at video games tulad niya. Napansin niyang lahat ng tao sa cafeteria ay nakatingin sa kanya, at napag-isip-isip na dahil iyon sa magkaibang uniforme niya. Pagkatapos ng ilang higit pang mga aralin sa paaralan ay natapos ang araw, kaya bumalik siya sa opisina ng chairman para sa isang debrief. Nakita ni Yuya na kamangha-mangha ang paaralan at gustong pumasok kung tatanggapin nila siya. Ipinakikita niya ang kanyang paggalang sa chairman habang ginagawa niya ang deklarasyon. Pagkatapos ng pagpupulong ay naghihintay si Kaori sa labas na nananabik na malaman kung ano ang kanyang hatol. Kaya natutuwa siyang marinig na gusto nitong dumalo. Tinanong niya kung libre siya, at ang dalawa ay pumunta sa ilang mga mamahaling tindahan na karaniwang pinupuntahan ng mga mag-aaral pagkatapos ng klase. Nagtanong si Yuya kung normal ba siyang sumama sa kanyang mga kaibigan, ngunit nakakahiya niyang ipinagtapat na hindi siya nakikipag-hangout sa mga tao, na ikinagulat ng bagong dating.
Patuloy niyang ipinaliwanag na dahil ito sa prestihiyo ng kanyang pamilya at trabaho ng kanyang ama, at bilang resulta, maraming tao ang nananatiling nakalaan sa kanyang paligid. Masaya siya na nakasama niya ito. Kinakabahan siya sa mga salita nito, kaya binago niya ang paksa sa pamamagitan ng pagturo ng isang crepe store para subukan nilang magkasama. Pareho silang nakakakuha ng iba't ibang flavor at umupo upang kumain habang ang lahat ng iba pang mga estudyante ay nagnanakaw ng mga sulyap sa kanila. Nagtatawanan sila at nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Interesado si Yuya na malaman kung paano niya nalaman na siya iyon sa kabila ng kanyang matinding pagbabago. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang mga mata ay nananatiling pareho, kaya alam niya kaagad mula sa kanyang tapat at mabait na mga mata. Sobra na ang papuri ng dalaga, namula siya habang formal na hinarap ito. Nakakainis ito ng kaunti kay Kaori dahil naisip niyang sa puntong ito ay naging medyo magkaibigan na sila, kaya gusto niyang tawagin siya nito sa kanyang unang pangalan. Para gunitain ang kanilang pagkakaibigan, kinakagat nilang dalawa ang crates ng isa't isa na ikinahihiya nila. Ang lahat ng mga batang babae sa paligid ay nanunood ng romantikong sandali, at nagbibigay ng mga komento sa kung gaano ito ka-cute. Pagkatapos ng kanyang maliit na pakikipag-date kay Kaori, umuwi si Yuya at isinuot ang kanyang bagong baluti na handang tumungo sa mundo ng pantasya. Hindi siya sigurado kung gaano siya magiging abala kapag opisyal ng kumpleto ang mga pamamaraan sa pagpapatala, kaya gusto niyang maglaan ng ilang oras sa pag-level up kung sakaling hindi siya magkaroon ng pagkakataon. Siya ay humakbang sa gate at palabas sa mundo, at agad na sinalubong ng isang halimaw na marahas na sinusubukang labagin ang barrier. Natatakot pa rin si Yuya kapag kailangan niyang harapin ang isang halimaw, ngunit muli niya itong nalampasan at nagbigay ng isang mabilis na pag-atake na nagpatalo sa nilalang. Ibinaba niya ang loot sa loob ng kanyang item box. Binuksan ng lalaki ang kanyang stat menu para tingnan ang kanyang level na 235. Napansin niyang mas mabagal ang pag-level up niya ngayon, kaya naisip niya na hindi siya bubuti kung mananatili siya sa loob ng bahay. Tumingin si Yuya sa malalim na kagubatan at sigurado siyang may malalakas na halimaw sa kabila ng bakod. Iniisip niya kung paano nagbago ang mga bagay para sa kanyang mundo bago buksan ang gate at humakbang pasulong. Naputol ang kanyang pangangarap ng gising dahil sa hiyaw ng sakit. Inilabas niya ang kanyang sibat at sumugod sa kagubatan upang mag-imbestiga. Nakahanap si Yuya ng mga bangkay sa buong lugar, at nasa unahan lang niya ang isang level 200 Goblin General. Nagulat din siya nang makita ang tila isang babaeng nagtatago sa takot. Siya ay sumugod patungo sa general at inilunsad ang kanyang sibat kung saan ang nilalang ay madaling lumihis, ngunit iniwan nito ang halimaw na bukas para sa isang pabagsak na sipa sa mukha, na nagpatumbo nito pabalik. Ipinaalam sa kanya ng babae ang paparating na pag-atake mula sa likuran. Umiwas siya at pagkatapos ng ilang palitin, tinalo ito ni Yuya gamit ang isang hiwa ng espada. Nagmamadali siyang lumapit sa babae at nagtatanong kung okay lang siya, ngunit nawalan siya ng malay sa pag-iisip kung sino siya. Maya-maya pa ay may boses na tumawag sa pangalang Lexia habang papalapit ito. Ginagamit ni Yuya ang kanyang invisible skill para mawala pagdating nila. Habang nanunood siya, ang unit ay sumugod sa babae. Sinusuri nila ang mga palatandaan ng buhay, at naluluwag sila nang makitang humihinga siya. Nagpatuloy ang mga bagay habang namamalansa si Yuya, at abala ang kanyang isipan sa pag-iisip tungkol sa babaeng iniligtas niya sa mundo ng pantasya. Iniisip niya kung gumaling na ba siya, ngunit medyo napanatag na ang kanyang isipan, dahil sa pag-alis niya, may mga dumating na para alagaan siya. Napansin ng lalaki na mula nang mag-transform siya, dalawa na lang ang puting pang-itaas na sakto sa kanya. Mayroon siyang pera mula sa pag-cash out mula sa kanyang mga pakikipagsapalaran sa kabilang mundo, kaya nagpasya siyang bumili ng mga bagong damit. Kahit na nalaman niya sa sistema na hinding-hindi madudumihan ang kanyang kasuotan, ayaw niyang makita siyang nakasuot ng parehong damit araw-araw. Nagtungo si Yuya sa lokal na mall, at napansin niya na lahat ng mga babae ay nakatingin sa kanya at nagkomento sa kung gaano siya kapogi. Nagsimula siyang hindi komportable sa kanilang mga titig, kaya nagmadali siyang pumunta sa tindahan upang kunin ang kanyang mga damit para mabilis siyang makauwi. Samantala, sa ibang bahagi ng shopping center, nagagalit ang fashion photographer na si Hikaru sa manager ni Cho, dahil hindi pa dumarating ang bida, na nagpapaantala sa produksyon. Nagkomento siya na hindi ito ang unang pagkakataon na kinailangan nilang harapin ang pagka-late ng lalaki, at ipinaalam ng photographer na si Cho ay masyadong nagpapabaya. Ang magagawa lang ng manager niya ay humingi ng tawad sa ngalan niya. Nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kasamahan, na nagsasabi sa kanya na hindi nila makontak si Cho. Ipinapasa niya ang impormasyong ito kay Hikaru, ngunit tinitiyak sa kanya na darating ang kanyang kliyente. Nakagagalit lang ito sa photographer hanggang sa kailangan na siyang pigilan ng isa sa mga tauhan niya. Ang tema ng shoot ay nakasentro sa isang suite na mag-couple na magkasamang namimili, kaya kung wala ang boyfriend ay hindi ito magagawa. Si Mio ang pangunahing babae, at naroon na mula umaga. Ngunit wala siyang pakialam na maghintay ng kaunti pa para sa kanya.
Nagpasya si Hikaru na gumawa ng biglaang pagkakast sa pamamagitan ng paghahanap ng isang karapat-dapat na lalaki sa shopping mall dahil sila ay nasa isang masikip na schedule. Sa pansamantalang iyon, nahihirapan si Yuya na pumili ng ilang mga damit dahil nagagandahan siya sa lahat ng mga pagpipilian. Nag-ambala siya ng dalawang babae na gustong sumabay sa kanya sa pamimili. Ang lalaki ay hindi sanay sa ganitong uri ng atensyon at napatigil sa pag-iisip na ito ay maaaring isang uri ng high-pressure sales na taktika ng tindahan. Pero napagtanto niyang nililigawan lang siya ng mga ito. Mabilis siyang mag-isip at binibigyan sila ng magalang na dahilan kung bakit hindi siya makakasama sa kanila. Gayunpaman, ginagawa niya ito sa sobrang husay na ang mga batang babae ay nakatayo doon sa isang mundo ng panaginip habang siya ay umalis. Sa lahat ng oras, sinimula ni Hikaru ang kanyang paghahanap, at ang kanyang katulong ay hindi naniniwala na makakahanap sila ng isang taong ganoon ka-photogenic. Lumipat si Yuya sa susunod na tindahan, umaasang hindi na-offend ang mga babae. Sa puntong ito, sa wakas ay nabawi nila ang kanilang kamalayan, pakiramdam na sila ay nagkaroon lamang ng isang supernatural na karanasan. Sa pag-alis ni Yuya, nahuli niya ang mata ni Hikaru. Sinundan siya ng photographer sa susunod na tindahan, at ipinaliwanag ang kanilang suliranin bago humingi ng tulong sa kanya upang gumanap bilang boyfriend. Nakalimutan ni Yuya na gwapo siya ngayon, kaya pumayag siyang makilahok basta't wala silang pakialam na isang tulad lang niya ang gagawa nito. Huminto at humahanga ang mga shoppers habang kumukuha sila ng mga larawan. Mas masaya pa siyang tumulong matapos makita kung gaano karaming tao ang naabala sa palabas. Ang dalawang modelo ay nagbibihis ng iba't ibang kasuotan habang sila ay kinukunan ng litrato na gumagawa ng magkaibang aktibidad ng magkopo. Inutusan si Yuya ni Hikaru ng umiti, at maging mas natural habang kumukuha siya ng kanyang mga litrato. Pilit siyang dinadamayan ni Mio dahil ito ang unang beses niya sa ganito, na ikinamulan niya. Napabuntong hininga ang lalaki habang hinahangaan ang kagandahan nito. Sinira niya ang kanyang tingin sa pamamagitan ng pagkomento sa kung paano niya nailigtas ang shoot sa mga schedule para sa lahat dahil ito lang ang available na oras. Iniisip lang ng lalaki kung gaano siya kalapit sa kanya. Saglit siyang iniwan ni Mio para makipag-usap sa photographer. Humanga si Yuya sa kanyang kahusayan sa trabaho dahil hindi siya gaanong mas matanda sa kanya. Ito ay nagbibigay inspirasyon sa kanya upang maging mas kumpiyansa, upang hindi siya maging pabigat. Mabilis siyang sumugod sa kanya para sa susunod na set ng mga larawan, at medyo lumapit kay Yuya na nagpakaba muli sa kanya. Sa puntong ito, nagtipon-tipon na ang buong mall para panoorin sila. Samantala, sa mundo ng pantasya, naka-recover na si Lexia sa kanyang silid. Pero nananaginip pa rin siya ng gising habang nakatingin sa labas ng bintana, iniisip si Yuya. Naalala niya ang sandali ng kawalan niya ng mga mata sa kanya bago siya nawala ng malay. Pinasisigla siya nitong bumangon sa kama. Nakaupo ang mga guard sa paligid nang bumukas ang pinto ng kwarto niya. Natarante sila habang pinapanood si Lexia na umaalis sa koridor. Kaya natural, tinatanong siya kung saan siya pupunta. Sinabi niya sa kanila na hahanapin niya ang estranghero na nagligtas sa kanya sa darkest region. Nagulat ang mga guard sa kanyang pahayag dahil sinabi na nila sa kanya na hindi maaaring manirahan ang mga tao sa lugar na yun. Kailangan niyang mahanap siya, dahil bilang miyembro ng maharlikang pamilya, dapat niyang ipahayag ang kanyang pasasalamat sa taong nagligtas sa kanyang buhay. Sinisikap ng head guard na maging mas mapamilit, na sinasabi na malalagay lamang siya sa isang kakilakilabot na panganib sa lugar na yon. Ipinaalam niya sa kanya na huwag mag-alala, dahil sa pagkakataong ito ay sasama siya sa kanilang lahat. Lahat sila ay nanunood habang nagtataka kung saan niya namana ang sobrang katapangan na ito. Bumalik sa normal na mundo, ang mga mamimili ay nagtitipon pa rin habang ang mga modelo ay nagpapahinga. Ang isa sa mga katulong ay nagdadala sa kanila ng inumin upang matulungan silang makarecover. Ginamit ito ni Mio bilang pagkakataon para humingi ng paumanhin sa pag-abala sa kanya sa kanilang trabaho. Nabulunan siya sa kanyang inumin na ikinatuwa ni Mio. Bagamat inalok niya sa kanya ang kanyang panyo para punasan ang sarili. Nahihiya siyang tanggapin yon. Nang huminahon ang mga bagay, ipinahayag ni Yuya ang kanyang bagong nahanap na pagpapahalaga para sa industriya ng pagmomodelo at sa likod ng mga eksenang gawain na hindi nakikita. Inamin ni Mio na napakarami niyang pagkakamali noong nagsimula siya na ikinagalit ng maraming tao. Nagbukas din si Yuya ng higit pang pagsisiwalat na hindi pa siya nakakapagsuot ng mga stylish na damit na tulad nito dati dahil wala siyang koneksyon sa fashion dahil sa kanyang katayuan. Sa mga magazine lang niya nakita ang ganoong lifestyle. Interesado siyang malaman kung bakit nagsimulang magtrabaho si Mio bilang isang modelo. Ipinaliwanag niya na hindi siya masyadong binibigyang pansin ng kanyang mga magulang sa trabaho, kaya nagpasya siyang magsimulang magmodelo bilang isang paraan para makita siya ng mga ito. Kahit na hindi niya nakikita ang kanyang sarili bilang kahanga-hanga, mayroon siyang mga tagahanga na magpapasaya sa kanya at magsusulat ng mga liham sa kanya. Natutuwa siya na natutuwa ang mga tao sa pagtingin sa kanyang mga larawan. Pinapayuhan niya si Yuya na gawin ang bawat sandali at i-enjoy ito ng buo, dahil nakakatulong ang pagkakaroon ng ganoong kaisipan sa hinaharap.
Habang nag-uusap at nagtatawanan ang dalawa, nakita ni Hikaru ang pagiging tunay ng sandali at kumuha ng magandang larawan. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating si Cho at walang pakundangan na ipinaalam ang kanyang presensya. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mio. Ang mga kababaihan sa karamihan ay nagsimulang magbulungan sa kanilang mga sarili habang ang kanilang pananabik ay unti-unting tumataas nang makumpirma nilang siya ay isang artista. Siya ay nagpapadala sa karamihan ng tao ng excitement nang siya ay kumaway sa kanila. Nagsisigawan ang mga babae kung gaano nila siya kamahal habang naglalakad siya papunta kay Mio. Hindi man lang pinapansin ng lalaki si Yuya at nag-aalok na isama siya pagkatapos nilang mag-shoot. Ngunit hindi siya interesado, kaya tumanggi siya at umatras. Nagbibigay ito sa kanya ng perpektong pagkakataon na mag-corner sa kanya. Napansin ni Yuya kung gaano kagwapo si Cho, ngunit nakikita niyang hindi komportable si Mio sa kanyang mga kinikilos. Kaya magalang siyang tumawag sa kanya upang subukang makuha ang kanyang atensyon, ngunit muli niya itong hindi pinansin. Si Yuya ay naging mas iginiit ang kanyang mga tawag na pinipilit na tumugon. Sa inis na estado, sinabi ni Yuya na sa tingin niya ay hindi sinasang-ayunan ni Mio ang kanyang ugali. Humakbang pabalik si Cho para suntukin si Yuya, hindi niya namalayan ang panyo sa ilalim ng itinutulak niyang binti. Ang mga kakayahan ni Yuya ay nabuhay habang siya ay nadulas sa kanyang pag-atake. At sa isang makinis na galaw ay itinapon siya ng judo style sa sahig. Ito ay nag-knockout sa kanya sa epekto. Ang oras ay huminto ng ilang sandali habang ang lahat ay napahawak sa kanilang mga bibig sa gulat. Medyo nagulat si Yuya sa biglaang pag-atake. Ngunit napapansin niya na ang kanyang mga paggalaw ay talagang mabagal. Umatake pa siya ng mas mahina kaysa sa kanyang balak, at nagsimulang magpanik ang lalaki nang hindi gumalaw si Cho saglit. Natatakot siya na baka sigawan ng lahat ang pangit nang bugbugin niya ang gwapo. Ngunit sa kanyang pagkabigla, ang reaksyon ay eksaktong kabaligtaran. Ang mga batang babae ay nagsimulang sumigaw sa paghanga na tinatawag siyang cool. Lahat sila ay lumipat sa pagmamahal kay Yuya. Nahihirapan si Cho na bumangon sa kanyang mga paa, nagulat na nabigo siya ng kanyang boxing sa pagkakataong ito. Sinabi sa kanya ni Hikaru na nahuli nila ang buong pangyayari sa kamera. Pinilit ng paghahayag na ito si Cho na tumakas mula sa eksena na nahihiya habang sumusunod ang kanyang manager. Nakatingin sa kanya si Mio nang may paghanga habang pinasasalamatan siya sa pagligtas. Nahihiya niyang tinanggap ang pagpapahalaga. Lumapit si Hikaru para tiyaking hindi nasaktan ang kanyang mga star model. Nagkomento siya na ang insidenteng ito ay malamang na magiging katapusan ni Cho. Gaya nga ng sinabi niya kanina, masama ang ugali ng lalaki. Walang magbibigay sa kanya ng trabaho ngayon. Inihayag ni Mio na sinusundan niya siya kamakailan, at hindi niya alam kung paano ito haharapin. Humingi ng paumanhin si Hikaru sa hindi niya napansin at tiniyak sa kanya na ipapaalam niya sa direktor, upang ang Cho na iyon ay parusahan. Ang photographer ay nag-aalok kay Yuya ng isang kumikitang kontrata na nagtatrabaho bilang isang modelo. Tubos siyang nagpapasalamat, ngunit tinanggihan niya ang kontrata, na nagsasabi na marami pa siyang personal na pag-unlad na dapat gawin. Hindi na nagpatuloy si Hikaru dahil sa paggalang kay Yuya. Dahil bata pa siya ay sinasabi sa kanya ng photographer na nasa mesa pa rin ang alok sa tuwing gusto niya itong kunin. Dahil tapos na ang trabaho, binigyan siya ni Hikaru ng ilang mamahaling damit bilang bayad sa kanyang trabaho. Mas gugustuhin pa niyang magbayad gamit ang pera, ngunit hindi siya papayagan ng kanilang ahensya dahil siya ay isang baguhan. Ipinaalam sa kanya ni Hikaru na ang lahat ng mga ito ay perpektong sukat. Medyo nangangamba si Yuya sa pagtanggap ng mga ganoong kamahal na bilihin dahil pakiramdam niya ay sapat na bilang bayad ang karanasang natamo niya. Inilalagay ito ng photographer sa paraang nagpapadali sa pagtanggap. Nakatingin lang si Mio na may matamis na ngiti sa labi. Sinasabi ni Yuya ang kanyang huling paalam sa lahat. Bago umalis, ipinahayag ni Mio ang kanyang nais na makatrabaho siya sa hinaharap. Sa pagsakay sa kotse pauwi, tinitingnan ni Mio ang mga larawan ng maghapon, at nagsimulang mamula sa pag-iisip tungkol kay Yuya. Napansin at tinutukso siya ni Hikaru tungkol dito na ikinahihiya niya. Umuwi din si Yuya, at hinangaan ang mga bagong damit at sapatos na ibinigay sa kanya. Samantala, sa mundo ng pantasya, ang ekspedisyon ni Lexia sa Darkest Region ay naging pinakamasama nang sila ay inatake ng isang kawan ng mga goblins. Sinusubukan ni Owen ang lahat ng kanyang makakaya upang i-coordinate ang isang depensa, ngunit sila ay nasa delikadong sitwasyon. Pinag-iisipan niyang umatras, ngunit sa kanilang lumiliit na bilang, hindi nila ito maisakatuparan. Tingid sa kanilang kaalaman, isang goblin ang pumuslit para salakayin ng prinsesa mula sa likuran. Gayunpaman, muli siyang iniligtas ni Yuya bago ito makagawa ng anumang pinsala. Gulat na nakatingin sa kanya ang lahat habang matikas niyang tinatalo ang mga natitirang goblins. Sa pintig ng puso ni Lexia ay alam niyang darating ito. Si Yuya ay nagmamadaling lumapit sa nasugatan na lalaki, at nagsimulang bigyan sila ng mga healing potion. Nalilitong nakatingin si Owen dahil gusto niyang malaman kung sino siya.
Ang prinsesa ay humarang at sumugod kay Yuya at hiniling sa kanya na pakasalan siya. Nagsisigawan ang lahat sa pagkataranta. Sandali lang, ibig sabihin namatay yung mga tauhan niya para lang makita niya yung crush niya. Bumalik sa mundo ng mga tao, ang industriya ng pagmomodelo ay nagsimulang makakuha ng balita sa talento ni Yuya pagkatapos makita ang mga larawan. Ang ilang mga executive ay nagsimulang gumawa ng kanilang hakbang, kumukuha ng mga pribadong investigador upang subaybayan si Yuya. Mula sa kanyang larawan, makikita nila ang isang generational talent. Nagpatuloy ang mga pangyayari at napakamot ng ulo si Yuya na nataranta sa biglaang proposal ni Lexia. Ang lahat ay napapaisip kung nasa tamang pag-iisip ba ang prinsesa. Gayunpaman, inulit at pinagtibay niya ang kanyang panukala, ngunit pakiramdam ng kanyang escort ay medyo hindi nararapat para sa isang babae sa katayuan niya ang magpahayag ng ganoong bagay ng malakas. Kahit naniligtas siya ni Yuya, wala pa rin silang alam tungkol sa kanya. Ipinahayag ng matigas ang ulo na prinsesa na ito ay pag-ibig sa unang tingin, at hinahamon siya kung mayroon siyang problema tungkol doon. Bahagyang napaatras si Owen nang mapagtanto niyang naiinis siya. Sinimulan niyang ipunto kung paano siya laging nangungulit, at sinasabi sa kanya kung ano ang gagawin. Pinutol ni Yuya ang kanilang maliit na away, nag-aalok na i-host sila sa kanyang bahay, dahil hindi ligtas na nakatayo sa kagubatan na parang libreng bitag para sa mga halimaw. Nagulat ang lahat na mayroon siyang bahay sa kagubatan. Pagdating nila, nagbabantay sa labas ang ibang mga sundalo, at hindi makapaniwala si Owen na may tirahan sa loob ng darkest region. Kinahain sila ni Yuya ng tsaa, ngunit bago sila humigop, formal na nagpakilala si Owen sa kanyang ranggo. Pagkatapos ay ipinakilala ni Lexia ang kanyang sarili ng elegante bilang isang babae ng kanyang kalibre. Muli siyang nagpasalamat sa pagligtas sa kanila. Nagulat si Yuya nang marinig na isa siyang prinsesa at pangalawa sa linya para sa trono. Nagsisimula siyang mag-alala na maaari siyang magkaroon ng problema sa pakikipag-usap sa kanya sa isang casual na paraan. Tiniyak ni Owen sa kanya na hindi ito issue dahil ito ay isang hindi opisyal na pagbisita. Iniligtas din niya ang kanilang mga buhay, kaya wala itong problema sa kanila. Nagpakilala din si Yuya, pero wala pa silang naririnig na ganyang pangalan. Hinila ng prinsesa si Owen sa gilid, at inaakala niyang siya ay maharlika mula sa ibang bansa. Iniisip ni Owen na maaari siyang maging isang pag-alagala na mage na nagagalugad sa mundo at nagsasaliksik. Ngunit napunta siya sa kanyang pag-aakala na siya ay isang maharlika, at siya ay nasasabik sa pag-asam ng maharlikang kasal. Isinasaalang-alang din ni Owen na maaaring siya ay isang espiya mula sa ibang bansa, ngunit itinatapon niya ang teorya bilang hindi pa alam batay sa sitwasyon. Ipinagtapat nila kay Yuya na hinahanap nila siya, na ikinagulat niya. Gusto siyang pasalamatan ni Lexia sa unang pagkakataon na nailigtas siya nito. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon dahil nawalan siya ng malay. Ipinagtapat niya na mula nang iligtas, tumibok na ang kanyang puso para sa kanya, at hindi pa niya naramdaman iyon noon. Bahagyang napakunot-noo si Owen habang umaatres din si Yuya. Nakatalikod ito sa bookshelf, muli itong nag-propose sa kanya. Medyo na-overwhelmed si Yuya sa lahat, masaya siya na ganoon ang nararamdaman nito sa kanya, pero sa tingin niya ay medyo biglaan ang kasal. Si Lexia ay isang masugid na reader ng mga romance novels, kaya alam niya na ang pag-ibig ay hindi maaaring maging simple. Siya ay handa na pagtagumpayan ang lahat ng mga balakid, kaya siya ay nagmumungkahi na magsimula sila bilang magkaibigan. Ang marinig ang mga salitang iyon, naiisip niya ang lahat ng mga pagtanggi na dinanas niya hanggang sa puntong iyon. Tinitingnan niya ang sabik na mukha ni Lexia, at namumula bago tinanggap ang kaayusan na iyon, na pinagkasunduan ng malambot na pakikipagkamay. Bago lumaki ang mga bagay-bagay, umubos si Owen at ipinahayag na sa pakikipagkamay na iyon, na pagpasyahan na ang pasasalamat ni Lexia ay matagumpay na natanggap ng kanyang tagapagligtas. Nakikiusap siya kay Yuya na ihatid sila pabalik sa kanilang karwahe. Habang sila ay nakasakay, ipinangako ng prinsesa na siya ay mananalo sa puso nito sa susunod na pagkikita nila. Kumaway siya nang may kaunting pag-aalala sa sinabi nito. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Owen na may dalang mensahe mula sa hari na gustong magpahayag ng pasasalamat kay Yuya ng personal. Nais ng monarch na pumunta siya sa palasyo para sa isang audience, ngunit siya ay medyo kinakabahan at nakitang biglaan ang lahat. Naiintindihan ni Owen ang kanyang pag-aalinlangan, ngunit ito ay isang maharlikang utos na hindi maaaring iwanang hindi natutupad. Nang dahil dyan, pumayag siya. Isinasaalang-alang ng kapitan ang paglalakbay, at sinabi sa kanya na gusto nila ng 5 araw ng kanyang panahon. Naalala ni Yuya na sila ay may Golden Week sa kanyang mundo, kaya nakiusap siya na maghintay pa sila ng kaunti. Sinabi sa kanya ni Owen na dahil sila ang gumagawa ng hindi makatwirang mga kahilingan, mas handa silang maghintay hanggang sa magpasya siya sa isang petsa. Samantala, sa labas ng kabisera, isang lalaking nakamaskara ang nagbasag ng kanyang baso sa pagkabigo nang makatanggap siya ng balita na nabigo ang kanyang operasyon. Inamin ng kanyang subordinate na responsable, na wala siyang dahilan. Ang mga assassin na pinadala niya ay naghiwalay kay Lexia mula sa kanyang mga knights gaya ng binalak.
Gayunpaman, nagkamali ang mga bagay nang pumasok sila sa darkest region kung saan sila nalipol ng mga halimaw. Nagtatanong ang lalaking nakamaskara kung bakit buhay pa si Lexia. Ang kanyang nasasakupan gayunpaman ay hindi pa nalaman ang impormasyong iyon. Iniinis nito ang boss at binigyan siya ng isang matalim na tingin bago siya paalisin. Nagmamadaling lumabas ang lalaki dahil sa takot. Ipinaalam sa kanya ng kanyang amo na isa na lang ang pagkakataong magkakaroon siya. Tinatawag siya ng nasasakupan bilang kanyang kamahalan, habang ipinapahayag niya ang kanyang pangunawa. Pagkaalis niya, ibinaba ng lalaki ang maskara sa kanyang mukha at tumitig sa kisame, na sinasabing hindi niya makakalimutan ang ginawa sa kanya ni Lexia at nangako na hindi siya makakatakas sa kanyang paghihiganti. Samantala sa normal na mundo, minarkahan ni Yuya ang araw na balak niyang makita ang hari sa kanyang kalendaryo. Ang kasalukuyang araw na ito ang unang araw niya bilang opisyal na estudyante ng Osei Academy. Sinuot niya ang uniforme at umalis. Habang nagko-commute siya, hinahangaan siya ng mga babae mula sa iba't ibang paaralan. Maging ang mga salaryman ay mukhang nahuhumaling na rin sa kanya. Si Yuya ay patuloy na yumuyuko na hindi pa rin sanay sa atensyon. Pagdating niya, mabilis siyang tinanggap ng chairman dahil mayroon siyang urgent meeting na dadaluhan. Ipinakilala siya muli ng kanyang guro sa klase bilang isang opisyal na estudyante. Sina Ryu at Shingo na mga kaibigan niya mula sa araw ng kanyang trial ay nagbibigay sa kanya ng welcome wave. Pagkatapos ng araling iyon, may PE ang mga mag-aaral kung saan sila naglalaro ng soccer. Itinigil ng mga babae ang kanilang aralin sa tennis, at sinimulang mag-cheer sa mga lalaki. Hindi mapigilan ng oposisyon si Ryu habang sumasayaw siya sa harap nila at inilalagay ang bola sa net habang nagsisisigaw ang mga babae. Si Yuya ay nanunood, at humanga sa kung gaano kahusay si Ryu. Lumalapit si Kaide at nagtataka kung bakit hindi sumasali ang bagong estudyante. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang uniforme sa PE ay hindi pa handa. Patuloy na nanunood ng laban ang dalawa nang ipasa ni Ryu ang bola kay Akira, na gustong magpabilib din sa mga babae. Nagbigay siya ng isang shot na naliligaw. Tumakbo ito patungo kay Kaide, na naghahanda para sa impact, nang biglang sinipa ni Yuya ang bola mula sa imposibleng posisyon diretso sa net. Nakatingin ang lahat sa pagkatulala. Maging si Ryu ay nalilito sa paggalaw na ngayon lang niya nasaksihan. Si Yuya ay ganap na mahusay sa paglanding, at pumunta kay Kaide upang matiyak na okay siya. Sa puntong ito, nahulog na siya sa kanya. Mabilis na sumugod si Ichinos at humingi ng tawad, at nag-alok pa na pagsilbihan siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, ngunit tinitiyak niya sa kanya na ayos lang siya. Tinitiyak ni Ryu ang magandang intensyon ni Ichinos kahit medyo kakaiba siya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Yuya, at nagpapasalamat sa kanya sa pagligtas sa kanya mula sa maraming problema. Nang maglaon, nagpapalit ang mga babae at pinag-usapan nila ang kahangahangang gawa ni Yuya, na lalong nagpa-fall sa kanila. Pumasok si Kaori sa kanilang pag-uusap na tinatalakay si Yuya. Ipinaliwanag nila ang sitwasyon sa kanya, at ang ibang mga babae ay sigurado na ang isang tulad niya ay siguradong mayroon ng kasintahan. Nagtataka pa sila kung ano ang hitsura ng girlfriend niya. Parehong nagseselos sina Kaori at Kaide sa pag-iisip, at sabay silang gumawa ng parehong komento. Habang pabalik sa indoor lesson ang klase ni Yuya, may PE session naman ang klase ni Kaori. Umupo ang bagong estudyante sa tabi ng bintana at nakita si Kaori sa labas. Kumaway sila sa isa't isa nang biglang pinabagsak ang main gate ng school ng ilang hooligan na nakamotor. Ang mga hooligan ay dumiretso sa mga babae, at pinalibutan sila na tinatakot ang mga kaawa-awang babae gamit ang kanilang mga armas. Inanunsyo ng guro ni Yuya na dapat silang mag-self-study, at binalaan silang huwag lumabas ng silid-aralan. Lumabas ang mga guro at inutusan ang mga tulisan na itigil agad ang kanilang mga aksyon. Kinikilala sila ng isa sa mga estudyante bilang mga miyembro ng Red Ogre. Ayon sa mga source, sila ang pinakamapanganib na grupo ng mga delinkwente sa lugar, ngunit nalilito ang mga estudyante sa kanilang presensya. Pamilyar kay Yuya ang pangalan ng grupo, na nakakaalala na hanggang ay matandang bully na kinabibilangan ni Araki. Tumingin siya sa ibaba at nakita siya at ang kanyang mga nakababatang kapatid. Tumayo si Kaori sa kanila, tinanong kung ano ang negosyo nila sa paaralan. Nakalulungkot na ang chairman ay nasa paligid upang harapin sila. Tinanong nila ang mga kapatid ni Yuya kung siya ang kanilang target, at kinumpirma nila ito, na isiniwalat na ginagawa nila ito sa kabila na pinayagan niya ang kanilang nakatatandang kapatid na pumasok sa paaralan habang minamaliit sila. Ipinaalam sa kanila ni Kaori na malapit na ang mga pulis upang itigil ang kabaliwan na ito, ngunit sigurado ang magkapatid na magagawa nila ang kanilang pinsala bago iyon. Sinabi ng gangster na magiging problema kung magpapakita ang law enforcement, kaya gusto nilang kidnapin ang kanilang target ayon sa plano at umalis. Gusto din ng nakababatang kapatid ni Yuya na makitang nahihirapan ang kanyang kuya. Habang naghahanda silang kumuha kay Kaori, agad na bumangon si Yuya at tinungo ang pinto, ngunit sa gulat niya ay napako ang mga paa niya, nanginginig sa takot. Hindi niya maintindihan ang nangyayari, dahil mas delikadong kalaban na ang nalabanan na niya sa kabilang mundo.
Kahit lumakas ang katawan niya, pakiramdam niya ay mahina pa rin ang puso niya. Nagsisimulang umikot ang kanyang ulo sa lahat ng negatibong pag-uusap sa sarili, ngunit kinokontrol niya at sinampal ang kanyang sarili para makafocus habang nanunood ang kanyang mga kaklase. Sinabi niya sa kanila na tutulong siya habang naglalakad patungo sa bintana, na ikinalito ni Ryu na itinuro na ang pinto ay nasa kabilang direksyon. Nagsimulang magpanik ang klase nang buksan niya at tumalon mula sa bintana, dahil nasa ika-4 na palapag sila. Siya ay naglanding ng mahusay na nakakakuha ng atensyon ng lahat. Nagulat ang mga kaklase niya na okay siya. Agad na sumugod si Yuya upang iligtas ang anak na babae ng chairman, ngunit humarang si Araki. Sinabi niya na ang kanyang punching bag ay naging bastos mula nang lumipat siya sa magarbong paaralan. Para sa paglabag na iyon, dapat siyang parusahan. Inaatake ng ilan sa kanyang mga kasamahan si Yuya, ngunit madali niyang naiwasan at dinasarmahan sila bago magpatuloy. Si Araki mismo ang humaharang sa kanyang daan sa mga pag-atake, ngunit dumaan lang siya sa kanya dahil halos matapos na nila ang pagkidnap. Habang papalapit siya, isang malaking lalaki ang humakbang. Nagsumo stance siya at sumugod kay Yuya, ngunit pinigilan siya ni Yuya gamit ang isang kamay, at inihagis siya sa nakapark na bike na parang maliit na laruan. Matapos masaksihan ang pagtalo sa kanilang tank tulad ng variant ng laruan, umatras sila mula kay Kaori habang lumalakad siya upang matiyak na hindi siya nasaktan. Ang pinuno ng gang ay nanunood sa buong oras, at nagpas siyang makisali sa pamamagitan ng pag-atake gamit ang kanyang bisikleta, ngunit nagawa ni Yuya na iwasan ang lahat ng kanyang mga welga, at ginagawa siyang marumi tulad ng isa sa mga bihasang Spanish bullfighter. Ang pagkaantala na ito ay nagbigay sa pulisya ng sapat na oras upang makarating sa paaralan upang mahuli ang mga umaatake sa akto. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga hooligan ay pinagsama-kasama ang kanyang mga kapatid. Muntik nang mag-collapse si Kaori sa pagod, pero sinalo siya ni Yuya at may moment sila. Samantala, sinimula ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki ang masamang bibig sa mga Red Ogre sa hindi paggawa ng kanilang trabaho. Iniinis nito ang kanilang pinuno na mahigpit na humawak sa kanyang leeg habang sinisisi siya sa kanyang hindi magandang pagpaplano. Nakiusap ang kapatid na babae na palayain siya, ngunit pinalayas niya ito, at ang magagawa lamang ng mga pulis ay panuuri ng isang pagpatay na nangyayari sa harap ng kanilang mga mata. Nakikiusap siya na may tumulong sa kanya. Pumasok si Yuya, at mahinahong hiniling sa pinuno na pakawalan ang kanyang nakababatang kapatid. Pinilit niya silang paghiwalayin nang hindi nakinig ang boss ng bandido. Sinisigurado niyang ayos lang ang kanyang maliit na kapatid habang naghahabol siya ng hangin. Ang pinuno ay sumugod patungo kay Yuya upang atakihin siya, ngunit ang isang matalim na tingin ay dumurog sa kanyang lumalaban na espiritu habang siya ay nagpapasakop sa tunay na alpha. Nataranta ang kanyang mga kapatid na tinutulungan sila ni Yuya sa kabila ng malagim na pagtrato sa kanya sa buong buhay niya. Bagamat hindi niya mapapatawad ang lahat ng nagawa nila sa kanya, sinabi niya sa mga ito na hindi niya kayang iwanan ang kanyang pamilya. Ang kanyang mga salita ay tumatama sa kaibuturan ng kanilang puso, habang sila ay umiiyak at humihingi ng tawad sa kanilang nakatatandang kapatid. Nang maayos na ang lahat, ang kanyang mga kaibigan at kaklase ay sumugod sa kanya, at nagsimulang purihin siya para sa kanyang mahusay na trabaho, habang si Kaori ay umalis kasama ang mga batang babae na humanga kay Yuya. Nagpapatuloy ang mga bagay kay Yuya na nagpasya na tuklasin muli ang kabilang mundo. Gayunpaman, naalala niya ang mga salita ni Owen na ang kagubatan na tinitirhan niya ay ang pinakadelikado, at ang halimaw na madali lang niyang tinatalo ay maaaring talagang sirain ang malalaking bayan kapag nagsama-sama. Nagtataka tuloy siya, anong klaseng tao ang sage na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Sa kagubatan, nalaman ni Yuya na hindi ganoon kahirap talunin ang mga halimaw tulad ng babala ni Owen. Nagpasya siyang umuwi, ngunit bigla siyang nakarinig ng sigaw ng isang hayop. Hindi gaanong malayo sa kanya ay may isang tuta, na binubugbog ng isang malaking halimaw. Habang papalapit ang orc, naglabas ng dark light ang tuta na agad ding nawala. Habang siya ay nagtatago, nalaman ni Yuya ang mga mapanganib na istatistika na taglay ng King Orc. Sa tingin niya ay wala siyang laban sa kanya, kaya nagpasya si Yuya na huwag tumulong. Patuloy na binubugbog ng King Orc ang tuta. Napahinto si Yuya habang iniisip niya kung ano ang gagawin ng kanyang lolo sa ganitong kaganapan, at pinipilit siya ng kanyang konsensya na gawin ang isang bagay. Sa sumunod na sandali ay inilabas niya ang kanyang spear, at planong ilihis ang atensyon ng King Orc. Inihagis niya ito, at walang ingat na sumusugod, ganap na handa na tanggapin ang pag-atake nito. Ngunit sa kanyang pagtataka, ang King Orc ay napatay niya na. Hindi makapaniwala si Yuya sa kanyang nagawa, at medyo nahihiya siya dahil dito. Bigla niyang naalala ang Red Ogre na natalo niya, at nagtaka kung bakit nagawa niya yon sa mababang stats niya sa oras na yon. Naalala niya ang tuta, kaya kumuha siya ng gamot para sa kanya, ngunit bigla itong nawala ng malay. Si Yuya ang naglagay mismo ng potion, matagumpay na nagamot ang mga sugat nito. Nakipagkaibigan sa kanya ang tuta. Naisip ni Yuya na nalulungkot siya, at nalaman niyang wala nang makakasama ang tuta. Naging masaya ang tuta nang yayain siya ni Yuya sa kanyang bahay.
Biglang ipinakita ng menu function kay Yuya ang skill na paamuin ang mga halimaw. Natuklasan niya na isa pala siyang level 500 Black Fenrir. Iniisip niya ang pangalan para sa Fenrir, at naisip niya dahil sa kulay nito, pinangalanan niya itong Knight. Nagustuhan ito ni Knight, at nang makauwi na sila, tiningnan ni Yuya ang nakuha niyang loot mula sa King Orc. Nakapagtataka, nakuha niya rito ang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Kinuha niya ang suklay, at tinawag si Knight upang suklayan ang balahibo nito. Napatingin si Yuya sa level niya, pero hindi pa rin ito tumataas. Nagpasya siyang huwag mag-alala tungkol dito. Bumalik sa normal na mundo, iniwan niya si Knight upang bantayan ang kanyang bahay habang siya ay papunta sa akademya. Biglang nagulat si Rio na nagtanong si Yuya ng pet shop malapit sa kanila. Na-curious si Kaide sa bago niyang aso, kaya nagtanong siya ng larawan, ngunit nahiya si Yuya sa pagiging malapit niya. Nataranta, umatras si Kaide at humingi ng tawad. Humihingi din ng paumanhin si Yuya dahil wala siyang picture, dahil sa kakulangan niya ng smartphone. Nagulat si Rio at Shingo, ngunit habang inirerekomenda nila si Yuya na magkaroon ng isa, si Kaide ay nakatitig lang sa kanya. Pagkatapos, nagrekomenda si Rio ng pet shop malapit sa kanilang paaralan. Dagdag pa ni Shingo, mayroon din silang animal hospital. Nanunood si Kaide habang humihingi sila ng paumanhin dahil hindi nila siya masasamahan doon. Pagkatapos, siya ay nagboluntaryo sa sarili. Tinanong ni Yuya kung sigurado ba siya, at siya nga, dahil sa tingin niya ay date ito. Narinig ito ni Yuya, ngunit nahiyang sinabi niyang wala lang ito. After school, umuwi si Yuya para makita si Knight. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang mga pinamili niya, habang sinasabi kay Knight na tinulungan siya ni Kaide sa pagpili ng mga iyon. Ipinakita niya ang collar habang pinapaalalahanan si Knight na kailangan ito kapag naglalakad sila sa labas. Inilagay niya ito sa leeg ni Knight, at agad niya itong nagustuhan. Pagkatapos noon, nagpasya silang mamasyal. Napansin ng mga babae sa lugar si Yuya habang natulala sa kanya. Habang naglalakad siya kasama si Knight, biglang bumati sa kanya ng magandang gabi ang isang lalaki. Nagulat si Yuya pero nagawa niyang batiin siya pabalik. Namangha siya na may bumabati sa kanya habang kasama niya si Knight. Biglang may pamilyar na boses ang tumawag sa pangalan niya. Nagulat si Yuya nang makita niya si Kaori. Napansin niya ang aso ni Yuya, kaya pinakilala siya ni Yuya kay Knight. Humingi siya ng pahintulot na hawakan siya, at kusang loob na pumayag si Knight na lumapit kay Kaori na gawin ito. Habang hinahaplos niya si Knight, pinagmamasdan ng mga tao ang tatlo at inisip na sobrang nakakahanga sila sa kanilang paningin. Naisip ni Kaori na si Knight ay kaibig-ibig, kaya tinanong niya si Yuya ang kanyang lahi. Gayunpaman, sinabi ni Yuya na kinuha niya lang siya ng random, dahil hindi niya maibubunyag ang tunay na lahi ni Knight. Sa paghawak kay Knight, komento ni Kaori na ramdam niya na masaya siya sa pagkuha ni Yuya. Habang nag-uusap sila, may pamilyar na boses na tumawag kay Yuya. Pagtingin niya, bigla niyang nakita si Mew. Pagkatapos ay nalaman niya mula sa kanya na nakatira siya sa lugar na iyon. Tinanong ni Kaori si Yuya kung siya ba ang inaakala niyang model kaya pinakilala ni Yuya si Mew. Pagkatapos, pinakilala rin niya si Knight kay Mew. Masaya ang pakiramdam ni Mew na makilala sila, ngunit napansin ng mga tao sa paligid ang presensya niya at tinitigan sila. Tinanong ni Mew si Yuya kung itutuloy niya ang paglalakad doon sa susunod, at buti na lang, balak ni Yuya. Masaya si Mew na muli niya itong makikita. Habang pinapanood sila, tahimik lang si Kaori. Umalis si Mew. Biglang nakuha ni Kaori ang atensyon ni Yuya, at habang kinakabahan ay tinanong niya kung nililigawan niya si Mew. Nagpanik si Yuya at itinanggi ito. Ipinahayag ni Yuya na hindi siya sapat para sa kanya, pero sumisigaw si Kaori na hindi ito totoo. Na-realize niya na kakaiba ang sinabi niya, pero biglang may narinig silang humihingi ng tulong. Tumakas ang isang snatcher kaya inutusan ni Yuya si Knight na habulin siya. Tumakbo si Knight patungo sa lalaki. Nag-aalala si Kaori, ngunit hinawakan ni Yuya ang kanyang kamay at kinaladkad siya kung saan. Pinuntahan nila ang biktima na nag-aalala sa kanyang bag. Tiniyak sa kanya ni Yuya na okay lang, habang nakatingin siya kay Knight, na kinagat ang damit ng snatcher at kinaladkad siya patungo sa kanila. Kiniling ni Yuya kay Kaori na tumawag ng pulis, ngunit nang marinig ito ng snatcher, kinuha niya ang kanyang kutsilyo para saksakin si Kaori. Sa sobrang takot ay napapikit si Kaori, ngunit nakita niyang pinigilan siya ni Yuya. Agad na pinatumba ni Yuya ang snatcher. Namangha ang mga tao sa paligid habang pinupuri siya. Nag-aalala si Kaori kay Yuya, kaya sinigurado niyang okay lang siya. Nagpalakpakan ang mga tao, at nagpasalamat si Kaori sa muling pagligtas sa kanya. Pagkatapos noon, dumating ang mga pulis. Bumalik sa kabilang mundo, naglakas loob si Yuya para sakupin ang malaking teritoryo ng demonyo. Hinimok niya si Knight na sumama, habang umaakyat sila patungo sa bangin, at agad na inaatake ang halimaw na kanilang nakita. Matapos itong alisin, sumugod sila patungo sa isa pang halimaw at tinalo ito. Napansin ni Yuya na may nakaabang. Tumakbo si Knight patungo dito habang umiiwas sa mga atake nito, at sa huli ay kinagat siya. Patuloy niyang kinakagat ang laman nito, at inaatake siya ng kanyang paa.
Matapos talunin ang halimaw, umalangaw-ngaw ang alulong ni Knight. Habang nag-e-explore sila, biglang huminto si Yuya at nag-cast ng invisibility. Nakita niya ang isang crystal deer, at sa pagtingin sa mga estatistika nito, natuklasan niya na ito ay mas malakas kaysa sa King Orc, at maaari pa itong gumamit ng mahika. Habang nag-iisip si Yuya kung makikipaglaban sila, napansin niyang nakatingin sa kanya ang crystal deer. Naguguluhan siya dahil ginagamit niya ang kanyang invisibility, ngunit dahan-daang lumalapit ang halimaw. Sa oras na iyon, imposible ang mga sorpresang pag-atake, ngunit nagpasya si Yuya na labanan ng direkta. Ang crystal deer ay umuungol sa kanila. Matapos iwasan ang pag-atake, inutusan ni Yuya si Knight na salakayin ang crystal deer. Tinamaan ni Knight ang isang sungay nito, at inihanda ni Yuya ang sarili para umatake, ngunit mahiwaga, biglang nagliwanag ang sungay nito. Pagkatapos nito, inilabas ang flame magic patungo kay Yuya at Knight. Sa susunod na sandali, ang isa pang sungay nito ay bumubuo ng bola ng mahika, at isang malakas na combination magic ang bumaril patungo kay Yuya. Nakaligtas ang dalawa, ngunit hindi sila pinabayaan ng crystal deer na makatakas. Pagkatapos, hiniling ni Yuya kay Knight na gumawa ng pagkakataon sa pag-atake para sa kanya. Tuloy-tuloy na tumalon si Knight sa mabilis na paggalaw. Ang crystal deer ay bumubuo ng dalawang uri ng mahika gamit ang mga sungay nito, at umaatake sa lugar. Naganap ang tuloy-tuloy na pagsabog ng mahika. Gayunpaman, si Knight ay sumalisi ng isang atake, at sa naibigay niyang sugat, sinundan ito ni Yuya at tinapos. Agad niyang tiningnan ang mga nahuhulog na item nang bigla siyang nakakita ng isang cube, at natuklasan na ito ay isang open-air bath set. Sa pagkamangha, binuksan ito ni Yuya, at ini-activate ang Cypress Bath function. Mula sa kung saan, may lumabas na paliguan. Pinigilan ni Yuya ang pagnanasang dumiretso, at inalis niya ang paliguan para umuwi. Pag-uwi niya, nag-enjoy silang maligo sa harap ng bahay. Kaagad pagkatapos, hinabol ng dalawa ang isang halimaw. Ibinato ni Yuya ang kanyang sandata dito, ngunit hindi ito nagtagumpay. Kaagad, nakuha niya ang kanyang espada upang magtanggol sa pag-atake ng halimaw. Nagdulot ng sugat ang halimaw, kaya siniguro ni Yuya kay Knight na ayos lang siya. Habang tinitingnan niya ang mga estatistika ng high-level na halimaw, naniniwala siyang mababawasan ang bilis nito, kaya naghanda sila para tapusin ito. Ang halimaw ay gumulong patungo sa kanila, ngunit sa kabutihang palad, naiwasan nila ito. Na-stuck ito sa pagtama nito sa bato, kaya hindi na sinayang ni Yuya ang pagkakataong ibigay ang pangwakas na atake. Napaluhod siya matapos itong talunin. Nang tingnan niya ang kanyang mga estatistika, nalaman niyang nag-level up siya at nakakuha ng mga bagong kasanayan. Pagkatapos ay nag-check siya ng stats ni Knight, at nalaman niyang nag-level up din siya. Biglang nawasak ang pader sa tabi nila, tumambad ang isang kuweba, na pumasok sina Yuya at Knight. Kakaibang walang halimaw, at misteryosong lumilitaw ang mga ilaw. Dumating sila sa isang open space, at sa paggalugad, natuklasan nila ang isang bangkay. Biglang may nakitang libro si Knight. Nakuha ito ni Yuya, at binasa ang pamagat, The Book of Sages. Binuksan ito ni Yuya, at laking gulat niya sa laman. Sa gabi sa loob ng isang kain na hinalang silid, isang lalaki ang kumukuha ng isang tao upang pumatay sa kanyang target. Binuksan ng assassin ang kanyang mga mata, at ipinaalala sa kanya ang kinakailangan na pera para i-hire siya. Nagpapatuloy ang mga pangyayari sa pag-uulit ni Yuya sa pangalan ng libro, habang iniuugnay niya ito sa sage na dating nagmamay-ari ng bahay na kasalukuyang tinutuluyan niya. Nagsimula siyang magbasa at nakumpirma ang kanyang mga hinala ng ihayag ng sage na pinagkadalubhasaan niya ang lahat ng bagay sa mundo sa isang mataas na antas, para sa mahika at martial arts, maging sa pagluluto at pagkanta. Dahil dito, pumasok siya sa kaharian ng mga Diyos noong siya ay nabubuhay pa, at inalok pa siyang maging isa sa mga Diyos, ngunit tinanggihan niya ang kanilang paanyaya. Ang sinulat ng sage ay tumutugon kay Yuya, habang nagkokomento siya na ang lakas na taglay niya ay mas malakas kaysa sa kanyang nalalaman, at dahil doon, darating ang araw na ang mga tao sa paligid niya ay magsisimulang matakot sa parehong lakas na meron siya. Ito ang nangyari sa kanya, at pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa tuktok. Ayaw ng sage na tahakin ni Yuya ang parehong landas, at magkaroon ng ganitong uri ng kahabag-habag na wakas. Nag-iisip ng malakas si Yuya kung paano niya gagawin ang mga tao sa paligid niya na hindi matakot sa kanya. Maririnig ang boses ng sage habang sinasagot niya na si Yuya ay dapat bumuo ng mga relasyon ng tao, na binibigyang diin ang pagtitiwala. Ikinagulat niya ito habang iniisip niyang may naririnig siyang mga bagay-bagay. Ipinagpapatuloy niya ang pagbabasa ng libro habang ipinapaliwanag nito na ang relasyong ito ay maaaring sa pagitan ng mga kaibigan at magkasintahan, o mga magulang. Ang mga taong ito ang maaaring mananatili sa kanyang tabi, kahit na ang lahat ng tungkol sa kanya ay alam na nila. Inamin ni Yuya na siya ay isang taong walang kaibigan hanggang kamakailan lamang, kaya ang paghahanap ng mga ganoong tao ay isang mabigat na utos. Nang muling tumugon ng sage, tinanggap na lamang ni Yuya na maaaring nakikipag-usap siya sa kanyang espiritu, habang sinasabi sa kanya ng sage na hanapin ang kanyang mga kaalyado sa sarili niyang paraan.
Binigyan din siya ng Sage ng pagkakataon na maghanap ng kaalaman sa isang paksa, kaya nagtanong si Yuya tungkol sa mahika at ang libro ay nagsimulang lumiwanag saglit. Inihayag ng Sage na napuno niya ang aklat ng lahat ng nalalaman niya tungkol sa teorya ng magic. Ipinaliwanag niya na dahil taga-ibang mundo si Yuya, hindi niya taglay ang mga mahiwagang landas. Ibig sabihin, hindi siya marunong gumamit ng magic. Ang mga tao sa mundo ng pantasya ay gumagawa ng mahiwagang enerhiya sa kanilang mga puso, at mula doon, ito ay umiikot sa kanilang mga katawan sa pamamagitan ng kanilang mga daluyan ng dugo. Nagpa siya ang Sage na ipagkaloob ang kanyang mahiwagang landas kay Yuya. Sa kanyang obserbasyon, ang kanyang mga landas ay napakahalaga sa mundo, kaya masasayang kung hayaan silang mawala. Gusto lang niyang magkaroon siya ng buhay na maipagmamalaki kapag nasanay na siya sa kapangyarihan. Nagsisimulang muling lumiwanag ang libro, habang lumilipad ang mga karakter sa pahina, at tinusok si Yuya sa dibdib. Sumugod si Knight sa kanya para siguraduhing ayos lang siya. Sa mga landas na inilipat sa kanya, ang Sage ay nagtatapos sa pamamagitan ng pagnanais sa kanya ng isang masayang buhay na puno ng magandang kapalaran. Nagpapasalamat si Yuya sa Sage para sa lahat sa pag-asang makakatagpo siya sa wakas ng kapayapaan habang nagbibigay siya ng kanyang huling paggalang sa bangkay. Si Yuya ay bumalik sa bahay, kung saan nagsimula siyang magbasa ng mga libro upang maunawaan ang mga prinsipyo ng mahika. Sinimulan ni Yuya na isabuhay ang ilan sa mga turo kasama ang Fenrir. Napapikit silang dalawa para makaramdam ng mahiwagang enerhiya. Hindi nagtagal ay naramdaman niya ang mahika na pagpintig ng kanyang puso nang ito ay nagmumula sa kanyang katawan. Naramdaman din ni Knight ang sensasyon habang nagbubukas ang kasanayan para sa magic manipulation para kay Yuya. Ang susunod na hakbang ay inilarawan bilang simple sa aklat. Nagtuturo ito sa kanya na magtipon ng mahiwagang enerhiya sa kanyang palad, at para sa kanya na isipin ang mahika na nais niyang gamitin. Ang katotohanan na hindi niya kailangang matuto ng mga incantation ay nakakagulo sa kanya, ngunit nagpasya siyang lumabas upang subukan ito. Itinaas ni Yuya ang kanyang kamay at sinimulan ang proseso, at binanggit ang kanyang intensyon na i-enchant ang isang water ball, at sa kanyang sorpresa, ito ay gumagana. Tumingin siya at nakitang ginawa din ito ni Knight sa unang pagkakataon. Pinuri niya siya sa isang mahusay na trabaho bago nila ito barilin sa malapit na puno. Ang pag-atake ay dumaan sa kanilang target, at sinisira ang iba pang mga puno sa likod, na ikinagulat nila. Samantala, si Owen ay may audience kasama ang hari habang nagbibigay siya ng kanyang ulat sa kanyang pinakabagong paglalakbay sa Darkest Region. Sinabi ng kapitan na nakipagkita siya kay Yuya at naghatid ng mensahe, ngunit hinayaan niyang mag-propose si Lexio sa hindi kilalang binata. Sa palagay ng hari ay nagkamali siya ng narinig, kaya hiniling niya sa kanya na ulitin ang kanyang sarili. Sa lahat ng oras, sinenyasan niya ang isa sa kanyang mga katulong na ibigay ang kanyang espada. Ang monarch ay nagsimulang magalit sa kanyang silid ng trono, maging sinisira din ang mga estatwa. Galit na nagawang akiti ng isang estranghero ang kanyang prinsesa. Nagtago si Owen sa isang ligtas na lugar na nanghihinayang na hinayaan niyang madulas ang mahalagang piraso ng impormasyon. Sa puntong ito, bumalik na si Yuya sa mundo ng mga tao kung saan siya patungo sa paaralan. Habang kinukuha ng guro ang attendance, siya ay natulala at naisip ang tungkol sa kanyang bagong nakuha na paggamit ng mahika, at binabalaan ang kanyang sarili na mag-ingat kung kailan ito gagamitin. Inanunsyo ng guro ang paparating na pag-aaral sa labas ng campus na gaganapin ng paaralan. Alam ito ng lahat sa klase, ngunit nagulat si Yuya sa balitang ito. Pinayuhan siya ni UK na dapat ay mas alam niya ang mga aktibidad sa paaralan, bago ipaalam sa kanya na pupunta sila sa isang camping trip sa loob ng 2 araw bilang isang klase. Ipinagpatuloy ng guro ang kanyang anunsyo, na sinasabi sa kanila na sila ay ilalagay sa mga pangkat ng 4 na tao. Ang mga mag-aaral ay nagsasama-sama sa kanilang mga pangkat. Masaya si Kaide na kasama siya sa grupo ni Yuya. Si Akira ay bahagi rin ng kumpanya at nagsimulang magpakitang gilas, ngunit nag-ambala siya ng pinakabagong personalidad na si Rin, na formal na nagpakilala ng sarili. Matapos makilala si Yuya, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit ang lahat ng mga babae ay nababaliw sa kanya habang ang kanyang pagkamatipuno ay lumalabas sa kanyang katawan. Nilaro niya ito nang marinig siya ni Yuya, at mabilis na binago ang paksa. Medyo nag-aalala si Yuya habang ibinunyag niya na wala siyang camping bag. Naalala niya na madalas gumala ang kanyang lolo, kaya maaaring mayroon siya. Iminumungkahi ni Kaide na dapat silang mamili sa halip. Napagdesisyonan nilang magkita sa mall pagkatapos ng klase, at namangha ang lahat na sinamahan sila ni Kaori, na nagpakilala. Dahil anak siya ng chairman, medyo natatakot ang mga estudyante sa kanya, at higit pa ay siya ay kaakit-akit. Siya ay masaya na sumali sa kanila, nalaman ang plano ng misyon ng pagtulong kay Yuya na makahanap ng angkop na bag. Hinila ng mga lalaki si Yuya sa gilid na impress na kilala niya si Kaori. Nagtanong siya tungkol kay Akira, at nalaman niyang hindi nakarating ang lalaki dahil may nangyari. Nagpatuloy ang grupo sa tindahan kung saan pinipili ni Kaori ang perpektong camping bag para kay Yuya. Pagkatapos ng pagtesting, lahat ay sumang-ayon na ito ay nababagay sa kanya, kaya binili niya ito.
Dahil ang kanilang pangunahing layunin ay nakamit ng maaga, hinikayat sila ni Ryu na magsaya, kaya tumuloy sila sa amusement plaza upang maglaro. Sa kanilang pagdating, mas nasasabik sila na ang lugar ay hindi gaanong abala dahil ito ay araw ng weekdays. Laking gulat ni Yuya na ang buong palapag ay arcade, ngunit ang sigaw ni Shingo ang nakakuha ng atensyon nila, habang papunta siya sa isang crane machine na may paninda ng paborito niyang idol. Ipinahayag ng lalaki na hindi siya magaling sa mga laro ng crane, kaya humakbang si Yuya at nag-alok na maglaro para sa kanya. Ginagamit ni Yuya ang kanyang mga kakayahan upang makita ang mga may pinakamataas na pagkakataong makuha. Ang lahat ay patuloy na nanunood habang kinukuha niya ito sa unang pagsubok, at ibinibigay ang kahon sa isang nasasabik na si Shingo. Kinaladkad siya ni Kaide sa isa pang stall, hiniling ang isa sa mga laruan na pusa sa loob. Muli niyang ginagamit ang kanyang kakayahan upang makakuha ng isa. Yung iba, nakikitang magaling si Yuya sa laro, kaya nagre-request din sila na kumuha siya ng iba't ibang bagay para sa kanila. Iminumungkahi ni Ryu na pumunta sila sa ikapitong palapag, na isang kafe para sa tsaa at merienda. Gayunpaman, nais ng mga babae na magkaroon ng ilang oras na mag-isa habang papunta sila sa ikalabintatlong palapag, para sa fashion ng mga babae. Nangako silang samahan sila pagkatapos nila, kaya nagpa siya ang mga lalaki na manguna sa mga maiinit na inumin pagdating nila sa kafe. Parehong pinagtatawanan ni Shingo sina Yuya at Ryu, dahil sinusubukan nilang maging sophisticado sa pamamagitan ng pag-inom ng kape, ngunit sa tingin nila ay mapait dahil hindi sila sanay. Samantala, pabalik sa arcade, ang isa sa mga makina ay may sirang wire at nagsimulang mag-spark. Di nagtagal, naputol ang tea break ng mga kabataan nang magsimulang tumunog ang alarma sa sunog na nag-aanunsyo ng pagsiklab ng sunog sa ikasampung palapag. Ang mga lalaki ay tumayo nang mapagtanto nila na ang pagsiklab ay nasa arcade na kanilang kinaroroonan kanina. Ginagawa nila ang eksaktong kabaligtaran ng utos ng paglikas at tumungo sa hagdan upang ma-access ang mga itaas na palapag dahil ang mga batang babae ay naroon sa itaas. Napansin ni Yuya na kitang-kita na ang usok sa kanilang kasalukuyang palapag, ibig sabihin ay mas malala pa ito sa mga itaas na palapag. Sinisikap ng isa sa mga staff ng mall na pabilisin ang paglikas habang ipinaliwanag ni Yuya na kailangan nilang makarating sa itaas na palapag dahil nandoon ang tatlo nilang kaibigan. Nakatanggap si Ryu ng tawag mula kay Kaide na nagkukumpirma na hindi sila nakatakas, at mula sa boses nito, masasabi niyang malapit na silang mawala ng malay. Matapos marinig ito mula kay Ryu, dumaan si Yuya sa staff, at tumungo sa itaas na antas. Medyo nagiging agresibo ang staff ng mall habang inihatid niya ang dalawa papababa ng hagdan patungo sa ligtas na lugar. Sa lahat ng oras, iniisip ni Yuya ang mga ngiti ng dalaga sa kabuuan ng kanilang pamamasyal, at determinadong protektahan ang kanilang masayang mukha. Narating niya ang palapag kung saan nagmula ang apoy, at masama ito dahil ang mga sprinkler ay hindi epektibo sa pagpatay ng apoy. Dahil sa sitwasyon, pakiramdam ni Yuya ay wala siyang ibang pagpipilian kundi ang gumamit ng mahika. Pinalibutan ng lalaki ang kanyang sarili ng tubig bago sumugod sa apoy. Nakahiga ang mga babae malapit sa banyo ng mga babae na walang malay habang papalapit sa kanila ang apoy. Sinubukan ni Kaori na kumapit, at nagawang masilip ang figure ni Yuya bago din mawala ng malay, ngunit nakuha siya ni Yuya bago siya bumagsak sa sahig. Matapos kumpirmahin na ligtas ang kanyang mga kaibigan, ginamit niya ang kanyang kakayahan sa lokasyon upang suriin ang gusali kung may sinumang maaaring na-trap din, at sa kanyang kaginhawaan, sila ang huling lilikas. Hinawakan ni Yuya ang lahat ng tatlong babae, at nilagyan sila ng kanyang magic sa tubig habang inihahanda niya ang kanilang pagtakas, ngunit sa kasamaang palad, ang apoy ay tumindi at hindi siya sigurado kung ang kanyang magic ay maaaring tumagal. Samantala, sa labas, ang mga bumbero ay nasa lugar na nagtatrabaho upang maapula ang apoy. Nakatanggap sila ng mga ulat na may 4 na estudyante sa high school na natitira. Tumakbo si Yuya sa gusali para maghanap ng labasan, ngunit naharang ng apoy ang lahat ng pinto. Nagsisimula ng gumuho ang mga itaas na palapag nang bumagsak ang kisame sa kanila. Nagawa niyang makaiwas, gayunpaman, nahulog ang badge ni Kaori at napansin at nasalo niya ito. Mabilis na nag-isip si Yuya at nagpa siya na likhain ang kanyang landas pababa, kaya inilabas niya ang kanyang kapangyarihan at nagsimulang bumagsak sa maraming palapag. Ang epekto ay makikita sa labas. Si Ryu at Shingo ay nanunood ng nakabuka ang kanilang mga bibig, naghihintay na mawala ang alikabok. Kinumpirma ng mga bumbero na sila ang nasa unang palapag. Sumugod ang dalawa habang sinisigurado ni Yuya sa lahat na ayos lang sila sa mukha nito. Ang mga bayani ng apoy ay nagbibigay sa kanya ng pagsaway para sa kanyang walang ingat na mga aksyon habang siya ay humihingi ng tawad. Ang mga batang babae ay binibigyan ng oxygen para makabawi habang ang ama naman ni Kaori ay nagpapasalamat kay Yuya sa muling pagligtas sa buhay ng kanyang anak. Ibinalik niya ang kanyang badge sa kanya na nagpapasaya sa kanya. Ang makita kung paano nakikipag-ugnayan ng mag-ama ay naghahangad sa kanya ng maayos na pamilya. Pagdating niya sa bahay, excited na tumalon si Knight sa kanya na bumalik siya na nagpaparamdam kay Yuya ng pagmamahal.
Samantala, pabalik sa mundo ng pantasya, ang God of Kicks na nagngangalang Yasugi ay inaatake ng isang misteryosong batang babae na may sinister aura na gumagamit ng mga diskarte ng isang divine archer. Inihayag ng batang babae ang kanyang layunin na wasakin ang mundo, na pakiramdam na hindi ito nagkakahalaga ng pagprotekta. Nawala siya, at sinabi sa kuneho na babalik siya. Medyo nakakapangamba ito sa kanya, kaya nagpa siya siyang maghanap ng taong mapapasahan ng kanyang mga diskarte sa pagsipa para makatulong ang mga ito na pigilan ang bagong kalaban na ito. Iniisip ni Yuya kung ano pa ang kaya niyang gawin sa mahika, at naalala na ang magic ay napapalabas lamang ng kanyang imahinasyon. Kaya't naisipan niyang gamitin ito sa paglalakbay, na tumututok sa kung saan niya gustong pumunta, at nagawa niyang magbukas ng portal, na nagdadala sa kanya ng malalim sa Dark Forest. Excited siya na gumagana ito, pero parang magagamit lang niya ito sa pagpunta sa mga lugar na napuntahan na niya. Ngunit sa palagay niya ay magagamit niya ito sa pag-uwi upang magpakain kay Knight, kahit na habang nasa field trip ng kanyang paaralan. Sinasamantala nila ang pagkakataon na gumawa ng higit pang paggalugad, at natuklasan nila ang isang kuweba, na nagkataon na naglalaman ng ilang mga goblins. Ngunit gamit ang kanyang maalamat na espada, hindi sila tugma para sa kanya, at nakakuha sila ng isang buong tumpok ng mga bihirang item, na iniimbak ang lahat ng ito gamit ang kanyang kakayahan sa pag-iimbak, at sa palagay niya ay bumubuti ang kanyang pagtutulungan kasama si Knight. Umalis sila sa kuweba, at naisip ni Yuya na sapat na ito para sa kanila sa araw na yun. Ngunit si Knight ay nalulungkot, gustong magpatuloy. Sinabi ni Yuya na kailangan niyang bumalik upang makapaghanda siya para sa field trip ng kanyang paaralan, ngunit biglang tumakbo si Knight. Sinundan siya ni Yuya, at tila may nakita si Knight sa unahan, kaya ginagamit ni Yuya ang kanyang invisibility skill para mag-ingat, at nagpatuloy siya sa unahan. Nakatagpo siya ng isang batang babae na nasugatan, at kaharap ang isang bilang ng mga goblins na gustong iligtas ni Yuya, ngunit hinila siya pabalik ni Knight. Ang elite goblin ay umatake, winasak ang isang puno, ngunit tila may ilang mga sinulid na humahadlang, at ang batang babae ay umatake, pinutol ang braso ng goblin. Nagtataka si Yuya sa mga sinulid, ngunit biglang tumalon ang mga goblins sa dalaga. Hinaharangan niya ang kanilang pag-atake gamit ang kanyang mga sinulid, ngunit tinamaan siya ng elite goblin, at tila napabagsak siya nito. Habang papalapit sa kanya ang mga goblins, sumugod si Yuya, at kasama si Knight, pinatay nila ang mga goblin. Ngunit may biglang hindi mabilang na iba pang mga goblins na lumitaw, kaya nagpa siya si Yuya na gamitin ang kanyang Divine Whip, na nagbubuklod sa lahat ng goblins, na nagdudurog sa kanilang lahat sa isang pag-atake. At sa palagay niya ay masyado lang itong overpowered, dahil nagawa nitong umatake ng maraming target ng sabay-sabay, at wala itong nakaligtaan kahit isa. Pagkatapos ng laban, iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin sa dalaga. Naisip niyang iuwi siya sa bahay niya, pero mukhang masamang ideya iyon. Ayaw niyang iwan na lang ang dalaga, pero bigla itong nagising. Nagulat na siya ay binuhat, at siya ay nahuhulog sa lupa. Inaalok sa kanya ni Yuya ang kanyang healing juice, at nagagawa nitong agarang pagalingin ang lahat ng kanyang mga sugat. Nagulat ang babae kung gaano ito kaepektibo, at nagtataka kung sino siya. Kaya ipinakilala ni Yuya ang kanyang sarili pati na rin si Knight, ngunit si Knight ay pagalit sa kanya, at nagtataka si Yuya kung bakit. Nalaman natin na ang pangalan ng batang babae ay Luna, at sinabi niyang nagsasanay siya sa kagubatan, ngunit nagulat siya sa mga elite goblin, at napunta sa gulo. Nagtataka siya kung ano ang nangyari sa kanila, ngunit sinabi sa kanya ni Yuya na tinalo niya sila. Tinanong niya kung ano ang ginagawa niya sa kagubatan, at natapos niyang sabihin na nagsasanay din siya, ngunit nagulat ang batang babae nang marinig ito sa ilang kadahilanan. Dahil si Yuya ang naghatid sa kanya sa ligtas na lugar, humingi ng paumanhin si Luna sa pagiging madungis at puno ng pawis, pero sabi ni Yuya ayos lang. Iniisip niya kung may malapit na ilog, kung saan maaari niyang banlawan, ngunit inilabas ni Yuya ang kanyang paliguan. Siya ay patuloy na nagbabantay sa labas, at si Luna ay hindi makapaniwala na mayroon siyang isang pambihirang bagay. Binanggit ni Yuya kung paano niya ito nakuha mula sa isang crystal deer, at humanga si Luna na natatalo niya ang gayong halimaw. Sa tingin ni Yuya ay normal ito para sa Dark Forest, ngunit inihayag ni Luna na naroon talaga siya sa kahilingan ng isang kliyente. Bagamat hindi ito naririnig ni Yuya, pinakiusapan siya ni Luna na samahan siya sa kanyang pagsasanay. Dahil pareho silang nagsasanay sa kagubatan, gusto niyang magsanay kasama siya. Masama ang pakiramdam ni Yuya sa pag-akay sa kanya sa pagsasanay ng mag-isa, kaya pumayag siyang sumama sa kanya. Pagkatapos nito, makikita natin na nagsasanay sila pareho, habang tinutulungan siya ni Yuya na magsanay, pero tinuturuan din siya ni Luna. Pareho silang lumakas, at nakita natin si Luna habang tinatalo niya ang isang goblin gamit ang kanyang mga sinulid. Pinapurihan siya ni Yuya sa kanyang pagtalo sa isang elite, ngunit sinabi niyang malayo pa ang kanyang lalakbayin, kailangan daw niyang magpakatatag pa, para matapos niya ang kanyang misyon. Sinabi sa kanya ni Yuya na kailangan niyang umalis na, sinusubukang ipaliwanag na mayroon siyang school trip. Pero wala talagang sense sa kanya, kaya humingi na lang siya ng tawad, pero nagpasalamat siya sa lahat ng tulong niya.
Pagkatapos ng huling araw ng pagsasanay, si Yuya ay nagpapahinga sa paliligo, ngunit si Luna ay biglang sumama sa kanya, nais na makibahagi dito sa kanya. Nahihiya si Yuya, ngunit hinawakan siya ni Luna, sinabi sa kanya kung gaano kahalaga sa kanya ang oras na kasama niya ito, at sinabing pahahalagahan niya ito.